talagang malinaw, no? Malinaw na malinaw ang katotohanan sa mga dalang pangangaral ng kanyang mga sinugo, Lord to God. Kaya ang ating pong gagawin sa gabing ito, we will have a touch of recap ng kanyang napaggulayan kagabi. At the same time, we will review as well some other truths about life and death. Purihin ng Panginoon. Glory to God. Kaya sabi po sa Ecclesiastes, chapter 3, verses 1 to 2. Lagi nating naririnig ang talatang ito. Amen. For everything there is a season, a time for every activity under heaven, a time to be born, and a time to die, a time to plant, and a time to harvest. Kung ating titignan, these are the extremes. Ayan. Kapag nga naman may namamatay, mayroong ipinapanganak. Kapag may naipapanganak, mayroon din namang mga namamatay. Di ba nga sa India ngayon, dahil sa COVID, sabi nila every 3 minutes daw may namamatay dahil sa COVID, if I'm not mistaken. Pero normally speaking, sa buhay ng isang tao, talagang mayroong naipapanganak, mayroon ding namamatay. At sa lahat ng kapanahunan na nangyayari sa ilalim ng silong ng langit, mga kapatid, yan ay itinakda ng ating Panginoon. Kaya ang tao, hindi niya pipiliin kung kailan siya mabubuhay. Hindi niya din maaring piliin kung kailan siya mamamatay. Sapagkat ang ating Panginoon ang siyang mayroong karapatan sa buhay ng isang tao. Purihin ang ating Panginoon. At kung babasahin natin sa verse 17, ayan, sa verse 17 po, basahin natin sa Tagalog. 11, umpisa natin sa 11. Ginawa niya ang bawat bagay na maganda sa kapanahunan niyaon. Kaya, maging ito man ay parang negative sa ating pandinig, maging ito man ay masaya sa ating pakinig, mga kapatid. Sa mata ng ating Panginoon, ang bawat kapanahunan na ginawa ng Panginoon sa ilalim ng silong ng langit ay ginawa niyang maganda. Amen. Kaya sabi nga niya, ginawa niya ang bawat bagay na maganda sa kapanahunan niyaon. Inilagay rin niya ang sanlibutan sa kanilang puso na anupat hindi matalos ng tao ang gawa na ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas. Kaya kung basahin natin sa verse 14, mga kapatid, nalalaman ko na anumang ginagawa ng Diyos, magiging magpakailanman, walang bagay na maidadagdag o anumang bagay na maaalis. At ginawa ng Diyos upang tao ay matakot sa harap niya. No, this just simply means, brothers and sisters, that the man himself or herself cannot fabricate even more about his or her life. Truly. Hindi niya ito madadagdagan, hindi niya ito maalis kung mayroon siyang gustong maalis sa buhay niya. Kaya nga, when we have past, hindi na natin maibubura ang past sa ating mga buhay. We just need to accept our past. Hindi na natin, we cannot choose at kalimutan natin. No, it is a part of ourselves already, mga kapatid. Kaya hindi natin kaya, wala tayong kapangyarihang alisin ito, wala tayong kapangyarihan na dagdagan ito. Bakit? Sapagkat ang Diyos lamang ang mayroong kapangyarihan. Amen? Purihin ang ating Panginoon, Lord to God. Kaya mga kapatid, God makes everything happen at the right time. Truly. Ang Panginoon, mayroon siyang takdang panahon upang mangyari ang bawat bagay o upang mangyari ang bawat panahon sa buhay ng tao. Truly. Kaya sa totoosin po, hindi natin maikakaila na bagamat ang iglesia ay nagluluksa sa pagkawala ng ating mahal na matapat na obispo sa loob ng iglesia, ito ay dahil ito ang katakdaan ng Diyos sa kanyang buhay. Amen? Purihin ang ating Panginoon. At tayo din naman ay nagagala. Sapagkat sa araw na ito na itakda upang ating ipagdiwang ang buhay ng ating kapatid. Amen. Glory to God. Purihin ang Panginoon. Kaya there we see the extremes. Amen?
Purihin ng Panginoon, Lord to God. Ngunit mga kapatid, sabi po dito sa Hebrews, chapter 9, verse 27. Ayun. Hebrews 9, verse 27. At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Kaya naalala natin ang sabi ng mahal na Bishop Art, no? Ang kanyang sabi ay, ang espiritu at ang katawan, kapag sinama, ang bunga niya ay kaluluwa. Amen? Kaya kapag ang katawan, our body and flesh, kapag ito'y namatay, nawawala ang buhay ng tao. But also we know the truth that spirit and soul are inseparable. Hindi po yan mapaghihiwalay. Tanging ang salita lamang ng Diyos ang makapaghihiwalay ng kaluluwa at ng espiritu. Kaya sabi sa Hebrews chapter 4 verse 12, sabi ng salita ng Diyos, Hebrews 4 verse 12, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa alinmang tabak na may 2 talim at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu. Kaya ang mga ginamit dito na mga halimbawa, kaluluwa at espiritu, kasukasuan at ng utak, yan ang ginawang mga maging ang puso, di ba? Mga ginawa silang halimbawa. Kasi mga bagay sila na talagang inseparable. Kaya ginawang halimbawa din ang kaluluwa at espiritu. Amen? The soul and the spirit. Kaya tanging ang salita lamang ng Diyos, sapagkat ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Amen? Tanging ang salita lamang ng Diyos ang makapaghihiwalay sa mga bagay na ito na mga inseparable. Amen? Kaya mga kapatid, ang tao, kapag ang tao namatay sa pisikal na kanyang pangangatawan, ang nangyayari, ang kanyang katawan bumabalik sa alabok. At ang kanyang spirito at ang kanyang espiritu ay bumabalik sa ating Diyos. Amen. Kaya nga sabi sa Genesis chapter 2 verse 7, paano nagsimula ang buhay ng tao? 'Di ba? Bakit tinawag na Adam? Gaya ng sabi ng ating man na Bishop Art, from the word Adama, ibig sabihin alabok. Kaya tinawag palang Adan si Adam, sapagkat siya'y mula sa alabok. Amen? Di ba? He was drawn by our God through the lupa, alabok. Amen? Sabi dito, at nilalang ng Panginoon Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hiningahan ang kanyang butas ng ilong ng hininga ng buhay. At ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Kaya nang ang espiritu, hiningahan, what is the breath of life? The Spirit of God is the breath of life. Amen? Purihin ng Panginoon. Kaya nang mabuhay si Adan, mga kapatid, nagkaroon ng kaluluwang may buhay siya. To God be the glory. Purihin ng Panginoon. Amen. Praise the Lord. At kung babasahin naman natin dito sa Genesis chapter 7 verse 22, Genesis 7 verse 22, at bawat may hinga ng diwa ng buhay sa kanilang ilong, lahat ng nasa lupang tuyo ay namatay. Kaya makikita natin dito, if we will cross-reference yung hininga ng buhay, sabi sa 7:22, ang bawat may hinga ng diwa ng buhay sa kanilang ilong, naging dahilan upang ang tao, specifically dun sa pagkakataon niyaon, si Adan, nagkaroon siya ng kaluluwang may buhay sapagkat hiningahan siya ng hininga ng Diyos. Espiritu, nagkaroon ng buhay, which is spiritu at ang katawan. Diba? The result of that is, gaya ng sabi ko kanina, kapag sinabi ang spirito, pag pinagsama ang spirito at ang katawan, ano po ang bunga? Kaluluwa. Kaluluwa. Ayan. Kaya, ulitin natin, kapag ang tao namatay dito sa lupa, kapag namatay ang kanyang lupang katawan,
namamatay ang kanyang lupang katawan, bumabalik ang kanyang espiritu sa Langit. sa Diyos. Sa Diyos. Purihin ang Panginoon. Kaluluwa at espiritu, purihin ang Panginoon. Glory to God. Kaya sabi po dito sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 23, ito ang bumubuo sa pagkatao ng isang tao. Kaya sabi sa 1 Thessalonians 5 verse 23, purihin ang Panginoon, at pakabanalin kayong lubos ng Diyos ng kapayapaan, at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya dito, ginamit ang yung what is the priority among these three. Inuna ang espiritu. Amen? Inuna ang espiritu, pagkatapos ang kaluluwa. Pangatlo, ang katawan. Amen? Kaya dito makikita natin which is the most important element of the body of an individual. Unang-una po, ang espiritu. Amen? Espiritu, kaluluwa, katawan. Purihin ang ating Panginoon. Glory to God. Kaya mga kapatid, kanina napag-usapan natin, kapag namatay, ayan, kapag namatay, ang espiritu bumabalik sa ating Diyos. Mayroon kasing ibang mga pananampalataya. Ito mga kapatid, tayo naman ay nanggaling halos sa ganitong paniniwala. Hindi po ba? Dati naniniwala tayo sa purgatorio. Akala natin may purgatorio. Pero mga kapatid, ang purgatorio kailanman hindi mapapatunayan na ito ay katotohanan sa Biblia. Wala po tayong doktrina patungkol sa purgatorio. Amen? Purihin ang ating Panginoon. Kaya mga kapatid, sabi dito sa Ecclesiastes chapter 12 verse 7. Ayan, Ecclesiastes 12 verse 7. At ang alabok ay mauuwi sa lupa gaya ng una. Yan. At ang diwa, ano po ang diwa? Espiritu. Ang kaluluwang may buhay. Okay. Amen? At ang diwa ay mababalik sa Diyos na nagbigay sa Kanya. Amen. Amen? Amen. Purihin ang ating Panginoon. Kaya mga kapatid, paano naman ang katanungan? Kasi minsan kapag napag-uusapan naman, ano kaya nangyari? Bakit namatay siya? Ano kaya nangyari? Bakit namatay siya? Sa sanlibutan, kapag sinabing namatay siya, tendency ang mga comment ng mga tao, lalo na kapag hindi nila kilala. COVID. No? Kapag hindi nila kilala yung yumao, masama kasing tao. Kaya tuloy namatay. No, may mga ganyan, no? May mga ganyan mga haka-hakang tao, no? Masyado kasing ang tao kasi born judgmental. Di po ba? Madali yan kasi sa pagdating sa mga judgment. Ayan. Ay mga kapatid kaya minsan, bakit kaya siya namatay? Ay, siguro addict. No? Kaya ba't kaya namatay ganito? Kaya minsan, imbis na kaawaan mo yung namatay, ang nangyayari, yung iba natutuwa pa. Lalo na kung masama yung taong namatay. No? Kadalasan ganyan, no, mga kapatid? Instinct. May mga ganyang klaseng instinct ang tao. May mga ganyang klaseng perception ang tao. Pero alam nyo ba, mga kapatid, na sa bawat lingkod ng Diyos na nawawala dito sa sanlibutan, basahin natin dito, basahin po natin sa Psalm 16 verse 15. Psalm 16 verse 15. Purihin ang Panginoon. Sige po. Psalm 16 verse 5. Sige. Na ang Panginoon pala ay hindi siya masaya. Our Lord is not happy over the death of the saint. Holy. No, He is happy over the death of the saint. But He is not happy when someone dies. Holy. Amen? He is not happy when someone dies. Kaya unahin muna nating basahin.
Basahin natin sa Ezekiel, chapter 18, verse 32. Yan. Ezekiel. Kundi po Ezekiel, Ezra. Ayan. Hanapin natin. Purihin ng ating Panginoon. Sapagkat wala akong kasayahan sa kamatayan niya na namamatay, sabi ng Panginoon. Kaya't magsipagbalik loob kayo at kayo'y mga buhay. Kaya our Lord is not happy over the death of someone. Hindi po siya talaga masaya. Kaya nga ganyan niyang binigay ang ating Panginoon sa atin upang tayo mabuhay. Amen? Upang tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid, kaiba naman ito lalo na sa kanyang mga lingkod. Bakit po? Sapagkat, tingnan lang natin kung mahanap natin yung tamang sino, kung sinong makahanap sa talatang ito. That our Lord is happy over the death of the saints. Ayan. Let us find it in the book of Psalms. Chapter 16, verse 15. Yan po. Psalm 16, verse 15. Hindi po siya. Yung sa Psalms po muna. Ayan. Or sa Proverbs. Mismong sulat ko hindi ko maintindihan. Kaya mga kapatid, yan, may katotohanan po yan na ang Panginoon ay sa bawat alagad niya, sa bawat lingkod niya na pumapanaw. Ayan. Siya'y nalulungkot. 16 verse 15. If not in Psalms, sige pa kung makita natin, no? Kung makita natin, paki-flash na lang sa ating easy worship. Purihin ng Panginoon. Kaya mga kapatid, no? There is this rejoicing. Bakit po? Sapagkat gaya nga ng ating ang motto ng ating mahal na Bishop Dodoy, I have fought a good fight of faith. Amen. Praise the Lord. When a faithful servant returns to the Lord, dies in Christ, this is the reason why our Lord is rejoicing over the death of a saint. Purihin ng Panginoon. Kaya ang ating mahal na Bishop Dodoy, talagang simula pa nang siya'y tinawag ng Diyos sa paglilingkod, no? Kasama ng kanyang kapatid, ang ating mahal na apostol, maging ang ating mahal na Bishop Art, kasama ng kanyang buong sambahayan. Purihin ng Panginoon. Kaya, sabi ko nga sa, kanina ko ba ito nabanggit? Na kahit kapatid niya, kuya niya ang mahal na apostol, no? Ang pagsunod niya ay ganun na lamang. No? Naalala ko nga ang biro ng mahal na Bishop Dodoy, na mayroon daw siyang isang kaklase. Dadalawa lang daw sila. Nais nga daw ng guro nila na sila'y umupo sa harapan na magkatabi sila. Eh yung isang kaklase daw niya, ayaw daw umupo sa tabi niya. Kaya ang ginawa daw ni Bishop Dodoy, nilipat daw niya yung pulpito doon sa likod, malapit doon sa upuan ng kaklase niya. Kasi daw, pagkagising niya the next morning, pastor na daw siya. Kaya nagkaroon ng ganon. Pero yun, kidding aside, that's part of Bishop Dodoy's personality. Mahilig talaga siyang magbiro. Pero mga kapatid, hindi din biro ang kanyang mga naging paglilingkod sa loob ng iglesia. Kaya nga, madami siya talagang, kumbaga, marami siyang na-inspire
pagdating sa pananampalataya. Amen. At alam natin na tayo mismo ay naging saksi tayo. Ayan. Sa matapat na paglilingkod ng ating mahal na Bishop Dodoy. Kaya mga kapatid, balikan lang natin kanina. May katanungan na saan patungo ang tao, ang kaluluwa ng tao kapag pag namatay. Depende po yan kung ang namatay ay isang mananampalataya o hindi mananampalataya. Amen? Sapagkat sabi sa Apokalipsis, ang hindi mananampalataya, saan patungo? Yan. Amen. Kung hanapin po natin yan sa 21 verse 8. Ayan. Apokalipsis 21 verse 8. Ang sabi ng salita ng Diyos, sa Tagalog na lang po. Purihin ng Panginoon. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakiapid, sa mga gaaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Hallelujah. Kaya yan po ang kahihinatnan ng mga hindi mananampalataya. Paano naman po ang kahihinatnan naman ng mga mananampalataya? Yan. What is the destination of the believer's soul after the physical death? Purihin ang ating Panginoon. Kaya mga kapatid, gusto kong gawin nating halimbawa. Yung mayaman, at si Lazarus. Ayan. Gawin na lang itong halimbawa natin upang tayo mas magkaroon ng maliwanag na kaunawaan. Ayan. Basahin natin sa Luke chapter 16, verse 19. Ayan. Umpisa natin sa verse 19. Purihin ang Panginoon. Mayroon ngang isang taong mayaman at siya'y nagdaramit ng kulay ube at maselang lino at sa araw-araw ay kumakain ng sagana. At isang pulubi na ang pangalay Lazaro, lipos ng mga sugat ay inilalagay sa kanyang pintuan. At naghahangad na mapakain ng mga mumo na nangahuhulog mula sa dulang ng mayaman. Kumbaga yung kinakain niya lang po, yung mga food debris na nalalaglag dun sa mesa ng mayaman. Yung mga nalalaglag lang na mumo, yun lang yung kinakain niya. Ayan. Kaya mga kapatid, at naghahangad na mapakain ng mga mumo na nangahuhulog mula sa dulang ng mayaman. Oo, at lumapit pati ang mga aso at hinihimuran ang kanyang mga sugat. Kaya ganun po siya talaga kadukha at kababa at kalunos-lunos ang kanyang kalagayan. Hindi siya kagaya nung mayaman. Amen. Kaya meron siyang mga sores. Ayan, mga skin sores. Kaya ang ginagawa pa nung aso, nililik pa nung aso yung mga skin sores niya. At the same time, yung kinakain niya, yung mga nalalaglag ng pagkain lang doon sa lamesa. Amen. Nung mayaman. Kaya sabi sa 22, ayan, purihin ng Panginoon. At nangyari na namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham. Kaya saan napatungo ang kaluluwa nung mahirap, nung dukha, nung pulubi? Yung kalunos-lunos ang kalagayan sa sinapupunan ni Abraham. Amen? In the bosom of Abraham. At namatay naman ang mayaman at inilibing. Namatay din pala yung mayaman. So saan naman dinala yung kaluluwa nung mayaman? Yung inilibing, saan inilibing? Siyempre po, sa lupa yan inililibing. Amen? O depende na lang kung kinremate. Amen? Kaya mga kapatid, sige, sundan po natin pagbasa sa 23. At sa Hades, na nasa mga pagdurusa, ay itiningin niya ang kanyang mga mata. At natanaw sa malayo si Abraham. Ibig sabihin, yung Hades at saka yung bosom of Abraham, magkalapit lang.
Amen? Next Dahil door. nakita niya si Abraham eh. See, there is just this, kumbaga, intermediate space. Amen? Pagitan. Pero makikita mo pa si Abraham. Amen? And that is the bosom of Abraham and Hades. Kaya kung ating mababalikan yung mga turo na ating mahal na Pastor Jen, sa Sheol, there is upper Sheol, there is lower Sheol. Di po ba, mga kapatid? Kaya yung lower Sheol, yun yung tinatawag na dagat-dagatang apoy. Kung naaalala nyo, ang turo sa atin ng mahal na Pastor, yes? Kaya mga kapatid, sabi dito, at sa Hades, no, na nasa mga pagdurusa ay itiningin niya ang kanyang mga mata. Mabuti pa ito, may mata. No? At nakilala pa niya si Abraham. Amen? Oh. At natanaw sa malayo si Abraham at si Lazaro ay nasa kanyang sinapupunan. Nakilala niya yung dukha na kumakain ng mumu ng kanyang pagkain. Nakilala niya si Lazaro. Amen? Kaya ano ang sabi niya? Ano ang sabi ng mayaman? At siya'y sumigaw at sinabi, Amang Abraham! Kaya nasan si Lazaro? Sa sinapupunan ni Abraham. Mga kapatid, the synonym for Abraham's bosom is Abraham's side. Hindi po yan literal na may puson. Si Abraham. No, huwag po tayong magkakamali. Wala pong puson. Amen? No. Kasi may mga iba na literal, no? Literal na inuunawa as per word. Yung mga kapatid yan, the meaning of Abraham's bosom is Abraham's side. Amen? At siya'y sumigaw at sinabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin at suguin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ng aking dila sapagkat naghihirap ako sa alab na ito. Nakikiusap siya kay Abraham na maglagay lang ng kahit ng isang patak ng tubig doon sa dila nung mayaman kasi daw init na siya doon. No? Kumbaga ibabad mo yung sarili mo sa sulfur. No? Dagat-dagatang apoy. Ngunit sabi dito ni Abraham, datapot sinabi ni Abraham, anak, alalahanin mo na ikaw ay tumanggap ng iyong mabubuting bagay sa iyong pamumuhay. At si Lazaro sa gayon ding paraan ay masasamang bagay. Datapot ngayon ay inaaliw siya rini. Anong dialect po yung rini? Ang kapatid, no? Sabi ng salita ng Diyos, oh. At si Lazaro sa gayon ding paraan ay masasamang bagay. Datapot ngayon ay inaaliw siya rini. At ikaw ay nasa kahirapan. Kaya anong sabi nung mayaman? Oh, sabi niya sa 26, meron daw kasi siyang 5 kapatid pa at ayaw niya na mapaimpyerno. Oh, buti nakilala pa niya na may kapatid pa siya na hindi ligtas. No? Sabi niya dito mga kapatid, datapot sinabi ni Abraham, anak, alala, oh yan, sige, 26 na po tayo. Ayan, 26. At bukod sa lahat ng ito, ay may isang malaking banging nakalagay sa pagitan namin at ninyo upang ang mga mag-ibig tumawid buhat din hanggang sa inyo ay hindi maaari at gayon din walang makatawid mula dyan hanggang sa amin. Kaya ito yung sinasabi ng mahal na Bishop Dodoy na there is this intermediate state. Nabanggit ni Bishop Aldrin yan kagabi, hindi po ba? Ayan. O yan, 27. Purihin ang Panginoon. At sinabi niya, ipinamamanhig ko nga sa iyo, Ama, nasuguin mo siya sa bahay ng aking ama. Oh. Nag-inuutusan niya si Abraham upang magsugo. Oh. Mga kapatid, para doon, kasi meron pa nga, sabi sa 28 dito, sige, sundan natin ang pagbasa sa 28. Purihin ang Panginoon. Sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki upang sa kanila'y patutuhanan niya, nais niya na mayroong pang magpatotoo dun sa 5 kapatid niya
para hindi maranasan nila yung nararanasan niya doon sa Hades. Amen? Sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki upang sa kanila ipatutuhanan niya, baka pati sila'y mga parito sa dakong ito ng pagdurusa. Amen? Purihin ang Panginoon. Kaya napakalinaw ng salita ng Diyos. Amen. No? Ang taong hindi mananampalataya, patungo sa Hades. Amen? Kaya ang taong namatay na mananampalataya, mga kapatid, dinadala ng anghel sa sinapupunan ni Abraham. Amen? Kaya doon sa sinapupunan ng Abraham, doon naman nag-aantay yung mga lingkod ng Panginoon na nag-aantay din sa pagparito ng Panginoon. Bakit po? Kapag nagyari ang pag-agaw, ang rapture, mga kapatid, yung mga nangatutulog, pag sinabi natin nangatutulog, not literally closed eyes in the bosom of Abraham. When you say Abraham's bosom, in that place, they are comforted. Ayan. Kaya nga, they feel peace in there. Amen? Purihin ang Panginoon. Kaya totoo yung sinabi na, kapag ikaw ay may sakit, namatay ka, mas maganda na ang kalagayan niya doon. Bakit? Hindi niya na nagdarama yung pain. Because there is comfort there in the bosom of Abraham. Amen? Purihin ang ating Panginoon. Kaya nga kung ating basahin ito, mga kapatid, nais kong basahin ang let us read in Matthew chapter 8 verse 11. Ayan. Kaya, where is this bosom of Abraham? Saan itong sinapupunan ni Abraham? Huwag na po nating sasabihin sa puson ni Abraham. Sapagkat hindi po doon sa puson. Amen? The bosom of Abraham or Abraham's side is also part of the kingdom of heaven. Kaya nga sabi dito, at sinabi ko sa inyo na marami ang magsisipaggaling sa silangan at sa kanluran at magsisiupong kasama ni Abraham, that is Abraham's side, Abraham's bosom, no? At ni Isaac at ni Jacob. Saan daw ito? Saan daw itong Abraham's side? Sa kaharian ng langit. It is still part of the kingdom of heaven. Kaya totoo po na ang isang lingkod ng Diyos na mananampalataya, kapag yan ay namatay, nandyan yan sa kaharian ng langit, specifically po, doon sa sinapupunan ni Abraham. Apersyon. Amen? Purihin ang Panginoon. At mga kapatid, kapag naman ang ating Panginoon ay nagbalik na, no? The rapture. Ayan. Yan ang ating pinakaasam-asam. Basahin